Kabanata 251. Nabigla ang mga katangian ni Glenn habang nakikinig. Sa pagkatulala, kinuha niya ang kontrata sa kama at naalarma nang makita ang kanyang pirma at selyo dito. Kung hindi nagpakita si Jared, naproseso na sana ang kontrata. At itinuring akong isang kriminal sa Horrington. Ang masama pa, baka mahuli pa ako. Damaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nagmamadaling pinunit ang kontrata. Buong oras, bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa pagkabalisa. Ang mga pangyayari sa araw na iyon ay lubos na nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Young Mr. Chance, maraming salamat, kung hindi dahil sa iyo. Ang kahihinatnan ay nakapipinsala. Ikinalulungkot ko ang pagtrato ko sa iyo ng ganoon kapag napakabait mo para bigyan ako ng paalala nito. Hapon. Paghingi ng tawad ni Glenn na namumula ang mukha sa kahihiyan. Ginoo, Lo, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Sinusubukan ko lang na protektahan ang kapakanan ng mga mamamayan ng Horrington. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Jared. Ginoo, Chance. You're such a benevolent man kahit bata ka pa. How I wish na magawa ng anak ko. Maging katulad mo. Napabuntong hininga si Glenn sa banggit ng kanyang anak. Ginoo, Lo, huwag kang masyadong mag-alala. People will change eventually. Aliw ni Jared sa alkalde. Ano, dapat ba nating gawin ang tatlong taong ito? Tanong niya saka. Kumunat ang noo ni Glenn habang nakatitig kay Nicholas at sa dalawang negosyante. Kahit na nagsabuatan sila upang kontrolin siya at pagsamantalahan si Horrington, hindi sila mga mamamayan ng lungsod. Kung tutuusin, kahit na dumating si Glenn sa ilalim ng bagay, ang pinakamasamang parusa na maaari niyang ibigay ay lamang pagpapaalis sa kanila mula sa Horrington. Iyon ay tila hindi isang makatarungang parusa para sa gayong krimen. Nang maramdamang nasa dilema si Glenn, sinabi ni Jared, Mr. Lo, ako na ang bahala sa kanila. Mangyaring bumalik at magpahinga. Gayon din, huwag lumabas ngayong gabi. Nasira ang iyong kaluluwa, kaya madaling mangyari ang mga aksidente. Hindi na kinaweyan ni Glenn si Jared dahil sa pagiging superstitious niya dahil kanina pa siya nananakot. Mga pangyayari, nakuha ko na. Kailangan kitang guluhin sa bagay na ito. Mr. Chance, pag may time, magbabayad ako. Bumisita ka para ipahayag ang aking pasasalamat. Pagkasabi niya nun, dali-daling umalis si Glenn. Para bang na-trauma siya sa buong pangyayari. Pagkaalis ni Glenn, nagtanong si Tommy, Mr. Chance, ano ang dapat nating gawin sa tatlong lalaking ito? Dapat ba tayong magtapon sa ilog para pakainin ang mga isda? Ang kanyang pahayag ay ikinagulat ng tatlo. Iligtas mo ang aking buhay. Mayroon akong 50 milyon dito. Sa'yo na ang lahat basta't handa kang palayain ako. Iyon ay lahat ng hinihiling ko. Nanginginig ang katawan ni Nicholas habang humihingi ng awa. Naningkit ang mga mata ni Jared nang marinig ang sinabi nito. Dahil hindi niya basta-basta kayang patayin ang mga ito dahil sa kanilang kakaiba. Pagkakakilanlan, naisip niya na masarap mangikil ng pera. Pagkatapos ng lahat, siya ay strap para sa cash. Lahat tama. Ito ang iyong maswerteng araw. Ibigay ang 50 milyon at mawala ka. Walang pakialam na sambit ni Jared. Nang marinig ang kanyang tugon, tuwang-tuwa si Nicholas. Maaari pa akong kumita hanggat ako ay nabubuhay. Ang mahalaga ngayon ay makaalis dito nang hindi nasaktan. Walang pag-aalinlangan. Inilipat niya ang pera kay Jared at tumakas. Tila nakakita ng paraan ang dalawang negosyante habang nakiusap din sila ng desperadong. Pagbibigyan ka namin. Pera din. Please wag mo kaming saktan. Kayong dalawa ang may pekana. Pakakawalan kita kung magbibigay ka ng tig-100 milyon. Dahil mukhang may kaya sila. Hindi nagpapigil si Jared at nagtaas ng presyo. Gaya ng inaasahan. Nagliwanag ang mga mata ng mga negosyante. At agad nilang inilipat ang nasabing halaga kay Jared. Nang walang kahit katiting na bahid ng pag-aalinlangan. Ang 100 milyon ay walang halaga kumpara sa kanilang buhay. Sa iyon,
Kumari pa sila ng takbo palabas ng kwarto na parang mga duwag. Nang makitang kusang ibinigay ng mga lalaking iyon ang pera sa kanya. Biglang pinagsisihan ni Jared ang kanyang desisyon. Tommy, sa tingin mo ba dapat humingi pa ako ng higit pa? Hindi man lang sila nagprotesta at ibinigay sa akin ang kabuuan kaya. Kaagad, tanong niya na may nakakunot na noo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Siguro, balita ko ang net worth ng mga negosyanteng tulad nila ay hindi bababa sa 100 bilyon. The asterisk man it, bakit hindi mo nabanggit kanina? Galit na nagmura si Jared. Sa kabila ng labis niyang pagsisisi. Huli na ang lahat para gawin niya ang lahat. Kung tutuusin, 200 milyon, ay mas mahusay pa rin kaysa wala. Hindi banggitin na nakuha niya ang kabuuan ng libre. Nang mabawi ang kanyang katinoan. Nagpa siya na tumungo sa lungsod ng mga herb kapag nakakuha siya ng sapat na pera. Umuwi si Glenn sa bahay na mukhang mapotla at kaawa-awa. Anong nangyari Glenn? Hindi ka gaanong maganda. Pakli ni Helen na may pag-aalalang tingin ng makita. Siya sa ganoong estado. Tumigil ka na sa pagtatanong. Mas mabuting bantayan mong mabuti ang bastos na iyon. Bawal siyang humakbang palabas. Itong bahay. Kapag nalaman kong naglakas loob siyang lumabas at gumawa pa ng gulo para kay Jared. Babaliin ko ang 2 paa niya. He snapped while waving his hand dismissively. Not knowing how to explain everything to her. Sa sinabi nito, pumasok siya sa kwarto at humiga sa kama ng mahabang panahon. Saglit na natigilan si Helen. Mabilis na bumalik sa kanyang katinoan at nagmamadaling umakyat. Kailangan kong paalalahanan. Frederick na huwag lumabas ng bahay. Kung hindi, gagawin ni Glenn ang kanyang pagbabanta. Sa sandaling iyon, nasa itaas si Frederick sa kanyang silid. May kausap sa telepono. Nagalit siya dahil nagkaroon si Jared ng lakas ng loob na magkwento matapos mabali ang pulso. Bakit bigla mo akong tinawag? This is not like you at all, sabi ng nasa kabilang linya. Isang nakakaaliw na tono. Itigil ang pagsisikap na maging nakakatawa. Tyrion Whittaker, kailangan nating magsama-sama at talunin ang ating kalaban. Frederick, galit na sagot nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tyrion. Nahanap na ni Josephine ang sarili niyang lalaki. And to add insult to injury. Ex-convict siya, na gumagawa ng aking. Tumaas ang hackles. Ungol ni Frederick. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ano? Tanong ni Tyrion na nagtaas ng boses. May kasama siyang ex-convict. Nawala na ba siya sa isip niya? Paano? Maaari ba siyang pumili ng isang ex-convict kaysa sa aming 2? Ngunit kung iisipin, mayroon bang sino man sa Horrington? Sinong maglalakas loob na nakawin ang babae mo? Bakit hindi ka kumuha ng bumubugbog sa kanya? Huwag mo nang ang ilabas yan. Mukhang sanay sa martial arts ang haltak na iyon. Siya ang sumisira sa akin. Also, tsaka alam mo naman ang tatay ko. Napaka-pedantic niya kaya kinulong niya ako sa bahay at hindi. Hayaan mo akong maghiganti. Kaya kita tinatawagan. Paliwanag ni Frederick. Tumanggaw si Tyrion. Ikaw, ang dakila at makapangyarihang Frederick Lowe. Gusto mo ng tulong ko. Magkalaban kami sa pag-ibig. Kaya bakit? Dapat ba kitang tulungan? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ginamit ang iyong pagkakakilanlan bilang anak ng alkalde ni Horrington? Panginoon mo sa akin dati. Kakamo mo sa likod ko. Kakamo ako sa likod mo. As long as you deal with that jerk, you can have Josephine. Ako, hindi ka ipaglalaban para sa kanya. Oh, at ang bagong sangay na iyon na iniisip ng iyong pamilya na itayo sa Horrington. Gagawin ko, mag-isip ng paraan para maisakatuparan ito. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Frederick. Hindi ko hahayaang mag-slide ito. Kung hindi ako makaganti, hinding-hindi ko magagawa. Para magpahinga ng madali. Seryoso ka? Sabik na tanong ni Tyrion na natukso sa alok. Siyempre, i-record mo pa ang sinabi ko. Walang pakialam na sagot ni Frederick. Deal. Ipadala sa akin ang mga detalye tungkol sa astig na iyon. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa pangahas na umasenso sa akin. Babae. Mariing nanumpa si Tyrion bago ibinaba ang tawag.
Si Tyrion ang panganay na anak ng pamilya Whittaker. At siya ay mga keskwela ni na Josephine at Frederick. Noong nasa paaralan sila, pareho nila ni Frederick ang gusto ni Josephine. Gayunpaman, hindi siya interesado, yung dalawang playboy. Pagkatapos ng kanilang pagtatapos, sinamantala ni Frederick ang bentahe ng paninirahan sa parehong lungsod ni na Josephine at hinabol siya ng walang humpay. Bagamat ilang beses binisita ni Tyrion si Horrington para subukang manalo sa kanya. Siya, walang magawa laban sa anak ng alkalde ni Horrington at patuloy na itinaboy ni Frederick. Hiniling ni Frederick ang tulong ni Tyrion dahil ang impluensya ng kanyang ama ay hindi umabot hanggang sa Summerbank. Kung hahanapin sana ni Frederick ang isang tao sa Horrington para bugbugin si Jared, tiyak na mapapawi ito ni Glenn. Pagpikit ng mata, gayunpaman, magiging ibang kwento kung may dumating mula sa Summerbank. Ilang taon na ring nasa militar si Tyrion at medyo bihasa sa pakikipaglaban. Kaya malamang, hindi masyadong mahirap para sa kanya na harapin si Jared. Nang matapos ang tawag, binuksan ni Helen ang pinto sa kwarto ni Frederick. Masakit pa ba ang kamay mo? Nag-aalalang tanong niya. Nasaktan siya nang makitang may benda nitong palso. Agad na tumalikod si Frederick sa kanya. Wala kang pakialam. Hayaan mo na lang ako. Tiisin ang pahirap na sakit sa aking sarili. Nagsisimula na akong mag-isip kung ako ba ang iyong biological na anak o hindi. May nabali sa aking palso. Ngunit ang aking sariling mga magulang ay nais pa ring humingi ng tawad sa salarin. Nababaliw ako. Tumingin sa iyo. Lagi kang gumagawa ng gulo saan ka man magpunta. Isang araw, iyon ang magiging kamatayan ni iyong ama. Maswerte ka at palso mo lang ang nabali sa pagkakataong ito. Kung patuloy kang nagdudulot ng gulo, ikaw, baka mamatay sa kung saan. Ngumisi si Helen. May bahid ng disappointment ang boses. Sino ang nagmamalasakit? Di sige. Dapat pumunta ka. Matutulog na ako. Itinuro ni Frederick ang pintuan habang nagsasalita. Nilinaw na ng iyong ama na hindi ka dapat maghayganti kay Jared. Kung hindi, gagawin niya. Baliin mo ang mga paa mo. Babala niya. Biglang nag-init ang ulo ni Frederick. Sige lang. O kalimutan ang tungkol sa pagbali ng aking mga binti at tapusin mo lang ako. Off. At least makakalaya na ako sa wakas. Angal niya. Sa takot na marinig ni Glenn ang kanyang mga sigaw. Nagmamadaling lumabas si Helen sa silid at isinara ng mahigpit ang pinto sa likod. Kanya, pagkaalis niya, nagdikit ang ngipin ni Frederick at sumirit. Jared Chance. Sisiguraduhin kung makukuha mo ang darating sa iyo, sa mansyon sa Dragon Bay. Ang taong ipinadala ni Tommy para bumili ng mga halamang gamot ay kakahatid lang. Sila, medyo nabigla si Jared habang nakatitig sa malalaking bag na puno ng mga halamang gamot. Well, parang ako, makakalimutan ang pagtulog. Dadalhin ako nito buong gabi. Buti na lang at wala sa bahay sina Hana at Gary. Mula nang mabawi ni Hana ang kanyang paningin. Lagi na siyang nasa labas. At tungkol sa paggalugad sa Horrington. Sabik na makita ang lahat ng naiwan niya sa nakalipas na ilang taon. Matapos ipasok ang mga halamang gamot sa kanyang kwarto, nilock ni Jared ang pinto at nagsimulang gumawa ng mga nakapagpapasiglang table task. Inabot siya ng buong gabi. Inubos niya ang lahat ng mga halamang gamot at nakagawa ng 20 nakapagpapasigla. Mga table task. Nang matapos siya, madaling araw na, dahil sa pagod. Nakatulog kaagad siya. Hinawakan ng ulo ang unan niya. Wala pa siya sa stage na hindi na niya kailangan kumain. Uminom. O matulog. Matagal na nakatulog si Jared at nagising na lamang siya ng makarinig ng malakas na ingay. Nang makita niyang mataas na ang araw sa langit, nahulaan niyang halos tanghali na. Pagkabangon niya sa kama, naglakad palabas ng kanyang silid. Doon ko lang napagtantong may maliit na tao sa kanyang sala. Ilang bata ang tumatakbo sa paligid at sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Na binaligtad ang silid. Lumingon ang isang nasa katanghaliang gulang. Mapang-akit na babae at nakita si Jared. Sa boses na tumutulo ng panunuya. Gumuhit siya. Oh, my! Hindi namin alam na nakauwi ka na Jared. Ngayong nananatili ka sa isang mansyon.
Nakalimutan mo na ang mahihirap mong kamag-anak. Kitang-kita sa ekspresyon ng mukha ni Jared na nagulat siya nang makita siya. Tita Stella, kailan? Dumating ka. Medyo matagal na rin kaming nakarating. Hindi namin akalain na natutulog ka pala sa kwarto mo. Tamad na pumasok. Bumaba at I welcome kami. Ang kanyang tiyahin, si Stella Lambert, ay inilibot ang kanyang mga mata at umupo sa isang sopa. Hindi siya pinansin. Lumingon si Jared kay Hannah na may nagtatanong na tingin. Hinayla siya ni Hannah sa isang sulok at nahihiyang sinabi. Ako ang nagpaalam sa kanila na pumunta. Ako, gusto ko lang ipakita sa kanila na nakatira din kami sa isang mansyon. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na sila ay magdadala. Napakaraming tao kasama. Ginulo pa nila ang sala. Paano natin ito ipapaliwanag? Josephine. Nasa ilalim pa rin siya ng impresyon na ipinahiram lamang ni Josephine kay Jared ang mansyon para magawa nila. Manatili doon pansamantala. Hindi napapansin ang katotohanan na si Josephine ay talagang regalo sa kanya. Huwag mo nang alalahanin iyon. Nay, hayaan silang gawin ang anumang gusto nila. Maaari tayong laging may mag-aayos nito. Up later. Mabilis na sagot ni Jared. Na umaliw sa kanya. Mukhang hindi na sila aalis anytime. Sigurado akong mananatili sila para kumain. Bakit hindi ka pumunta? At magpareserba ng mesa sa isang restaurant. Hindi masyadong mahal. Okay. Habang nagsasalita si Hannah, kumuha siya ng pera sa kanyang bulsa at sinubukan itong ipasok sa kamay ni Jared. Gayunpaman, hindi ito kinuha ni Jared. Itabi mo na yan. Nay, may sarili akong pera. Kakasimula mo palang magtrabaho. Magkano kaya ang pera mo? Bukod dito, hindi mo maaaring patuloy na gamitin. Pera ni Josephine. Bilang lalaki, hindi dapat palagi kang gumagastos ng pera ng babae. Dahil doon, idiniin niya ang pera sa kamay niya at iniwan siyang nakatayong mag-isa. Si Jared ay nagbigay ng isang mapang-akit ng ngiti habang nakatingin siya sa balumbon ng mga perang papel. Ang ilan sa kanila ay bago, habang ang ilan ay matanda at gusot. Pagkatapos ay inilagay niya ang pera sa kanyang bulsa at lumabas ng mansyon. Tinawagan ni Jared si Tommy at pinasundo siya. Binalak niyang ibigay sa kanya ang mga nakapagpapasiglang table task na mayroon siya. Ginawa lang. Tapos magpa-reserve ng table sa Meadow Restaurant. Hindi nagtagal ay dumating na ang huli. At sabay-sabay silang nagtungo sa Meadow Restaurant. Kapag sila, nasa opisina ni Tommy, ipinasa sa kanya ni Jared ang mga nakapagpapasiglang table task at sinabing, may 20 pills dito. Ang halaga na iyong ginastos sa mga halamang gamot ay ang halaga. Hindi ako makikialam sa kung paano mo pipiliin na ibenta ang mga ito at ang kanilang presyo ng pagbebenta. Ipaubaya ko na sa iyo. Kung ang tugon ay mabuti, maaari tayong magpatuloy sa pagtaas ng sukat ng produksyon. Uminom si Tommy ng mga pills at sumagot. Got it, siya nga pala. Nagpareserba ako ng Majestic Hall para sa iyo. Ito ang pinakamahusay. Kwarto dito. Siguradong hawanga ang iyong mga bisita. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, umiling si Jared. Hindi na kailangan yan. Isang basic private room lang ang gagawin. Gawin. Kakailanganin natin ang pera para sa marami pang bagay. Kaya dapat tayong maging mas maingat sa ating paggastos. Sa hinaharap, tumango si Tommy at sumagot. Okay, nakuha ko. Walang pagmamahalan sa pagitan ni Jared at ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Sa katunayan, may kinikimkim siyang galit. Patungo sa kanila, ang pamilya ni Jared ay nakatira noon sa kabukiran. Kasunod ng unti-unting promosyon ni Gary sa kanyang pinagtatrabahuan. Sila, lumipat sa lungsod. Mula noon, ang tiyuhin ni Jared na si Benedict Chance, na nakababatang kapatid din ni Gary, bibisitahin sila kasama ang kanyang pamilya sa tuwing kailangan nila ng tulong. Nang maglaon, tinulungan ni Gary si Benedict at ang kanyang pamilya na lumipat sa lungsod. Nakahanap din siya ng trabaho para kay Stella. Gayunpaman, sinimulan nilang tingnan ng mababa ang pamilya ni Jared nang umakyat si Benedict sa hagdan sa kanyang pinagtatrabahuan.
Lalong tumindi ang kanilang paghamak sa pamilya ni Gary matapos makulong si Jared at mawala ng trabaho si Gary. Ni minsan ay hindi sila binisita ni Benedict at ng iba pa. Hindi pinapansin na parang hindi kadugo. Bahagi ng dahilan kung bakit sinabi ni Hannah sa kanila na tumutuloy sila sa isang mansyon ay gusto niyang magyabang. At mapabilib sila. Tanghali, dumating ang mga magulang ni Jared kasama si Benedict at ang kanyang pamilya. Matapos silang ihatid ni Jared sa private room. Inilibot ni Stella ang paligid at napaawang ang mga labi. Ikaw ay nananatili sa napakagandang mansyon. Ngunit dinadala mo kami sa isang lugar na tulad nito para sa tanghalian. Malinaw na ikaw. Huwag mo kaming isipin na kamag-anak mo. Ang pinsan ni Jared, si Gianna Chance, ay tumingin kay Jared ng masama bago sinabing, Nay, nag-uusap kami. Tungkol dito kanina. Nakalimutan mo na ba agad? Saglit lang sila nang hihiram. Ito ay hindi tulad ng sila ang may-ari ng lugar. Ang isang mansyon na ganoon ay madaling nagkakahalaga ng 100 milyon. Kaya paano sila posible? Kayang bilhin. Ngumisi si Stella. Nako, mahal. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko iyon. Maya-maya pa ay umupo na ang lahat sa mesa. Habang ang pamilya ni Jared ay napilitang umupo sa sulok. Si Benedict ay umupo sa unahan ng mesa na may walang emosyong ekspresyon. May bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Marahil ay nagmumula sa kanyang nakikitang kahalagahan sa sarili dahil sa kanyang posisyon bilang administrador ng opisina sa isang departamento ng gobyerno. Nakaupo sa kaliwa niya si Stella. Siya ay tumutulo ng mga hiyas. At ang kanyang makapal na pampaganda ay hindi magandang tingnan. Lipstick na pulang dugo. Umupo sa tabi niya ang anak niyang si Javier Chance. Mas bata lang siya ng ilang buwan kay Jared. Jared at ang lolo ni Javier ang nagpangalan sa kanila noon. At naisip niyang magbigay. Pareho silang mga pangalan na nagsisimula sa letrang J. Hindi tulad ni Jared. Si Javier ay isang walang ginagawa na tao at noon ay isang bachelor pa. Kung hindi nakulong si Jared, gagawin niya ay maligayang kasal sa ngayon. Umupo sa kanan ni Benedict ang isang binata na nakasuot ng suit at naglalabas ng mayabang na hangin. Siya ay si Simon Moore, pinsan ni Jared. Ang kanyang ama ay ang pinuno ng ilang ministeryo at ang agarang superior ni Benedict. Si Gianna naman, umupo siya sa kabilang side ni Simon. Para siyang epitome ng asawa ng isang mayamang lalaki. Ang kanyang designer na damit at mahaba at manicured na mga kuko. Jared, kailan mo pa nakilala ang ganyang kayaman na kaibigan? Mayroon siyang napakalaking mansyon sa Dragon Summit. At napakabigay niya na ipahiram ito sa iyo. Ang isang kaibigang ganyan ay tiyak na dapat mong ipakilala. Ako, narinig kong binanggit ng nanay mo na babae ang kaibigan mo. Saang pamilya siya galing? Baka kaya natin set up her with Javier. Sabi ni Benedict sa magarbong tono nang makaupo na ang lahat. Nagsalubong ang mga kilay ni Jared. At nagdilim ang kanyang ekspresyon sa sinabi ni Benedict. Napansin ni Gary ang malungkot na pagmumukha ng kanyang anak at mabilis na sumingit. Benedict, nandito tayo para makipag-usap. Pagkain bilang isang pamilya. Bakit mo dinadala ang kaibigan ni Jared? Hindi siya magiging interesado kay Javier. Bagamat minamaliit ni Benedict si Gary at ang kanyang pamilya. Ang huli ay nakatatandang kapatid pa rin niya. Kaya naman, siya, hindi naglakas loob na sumagot. Anong ibig mong sabihin Gary? Anong meron kay Javier? The way I see it, mas magaling siya kay Jared. Kahit na, si Javier ay hindi nakakulong at hindi siya ex-convict. Stella piped up, displeased at Gary's jibe about Javier. Maaaring walang lakas ng loob si Benedict na sabihin ito. Ngunit wala akong kinakatakutan. Ikaw. Namula si Gary sa galit. Gayunpaman, maaari lamang siyang manahimik dahil hindi maitikaila na mayroon si Jared. Nasa kulungan. Naglaro ang mahinang ngisi sa labi ni Benedict nang makitang galit na galit ang kapatid. Sa wakas, sinabi niya, lahat, tama na, huwag na tayong magtalo. Kailangan na nating magmadali at umorder ng mga pagkain. Meron pa ako, bagay na dapat asikasuhin mamaya. Kaya hindi ako makapagtagal.
Ipinasa ni Hana ang menu kay Benedict. Bakit hindi mo tingnan ang menu at umorder ng kung ano man iyon? Ayon sa gusto mo, nang hindi man lang sumulyap sa menu. Itinuro ni Benedict ang isang pahina at sinabing, I-order na natin ang lahat ng bagay na ito. Pahina. Pagkatapos, nabalitaan ko na medyo masarap ang mga pagkain dito. Ang kanyang tugon ay natulala kay Hana. Seryoso ba siya sa gustong umorder ng lahat ng ulam sa page na iyon? Paano? Magkano kaya ang lahat ng iyon? Tsaka konti lang kami dito. Hindi na tayo makakatapos. Lahat ng pagkain na yan. Nipotikip ng bibig si Gianna at napangiti sa reaksyon ni Hana. Hindi mo ba kayang bayaran? Kung gayon, maging prangka at sabihin sa akin. Wala akong pakialam na bayaran ang pagkain na ito. Si Hana ay naging esparlato ngunit hindi nagsalita. Kung iuutos nila lahat yan, hindi ko talaga kaya. Yung ilang ulam, hindi naman gaanong magagastos iyon. Kinuha ni Jared ang menu at sinenyasan siyang maupo. Pagkatapos, humarap siya sa waiter at nag-order ng lahat ng ulam sa pahinang iyon. Tumikim si Benedict at ang kanyang pamilya bilang tugon. Sinaman ni Javier si Jared ng mapanlate na tingin at maangin na sinabi. Let's make things clear. Ikaw ang naging tinanggihan ng alok ng aking kapatid na babae na magbayad para sa pagkain. Kaya huwag subukang humingi ng tulong sa amin sa pagbabayad ng bayarin mamaya. Kami, hindi magtataas ng daliri para tumulong. Tiyaking hindi ako hihingi sa iyo ng pera dahil nasabi ko na ang pagkain na ito ay aking treat. Si Jared ay mukhang kalmado gaya ng dati. Na tila hindi nabigla sa sadyang panunuyan ng kanyang mga kamag-anak. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa hangin pagkatapos niyang bigkasan ang pangungusap na iyon. Tahimik na nakaupo ang lahat. Naghihintay sa mga pinggan na darating. Sa wakas, binasag ni Hana ang katahimikan sa pagsasabing, Benedict, pabalik sa bahay. May sinabi ka tungkol sa paghahanap ng trabaho bilang opisyal ng gobyerno para kay Jared. Sa tingin mo, pinutol siya ni Benedict at mayabang na sinabi, magiging madali ang paghahanap ng trabaho para sa kanya. Maaari lang akong humingi ng isang pabor. Pagkatapos ng lahat, ang pag-aalipin sa ilang random na kumpanya ay hindi isang pangmatagalang solusyon. Makakahanap ako ng trabaho sa kanya, na magagarantiya sa kanya ng isang matatag na kabuhayan sa buong buhay niya. Gayunpaman, umaasa ako na ikaw at si Gary ay hayaan kaming magkaroon ng aming lumang tirahan ng pamilya. Plano kong magtayo ng bagong bahay doon na matutuluyan pagkatapos kong magretiro. Kahit na mayroon kang lupa, hindi naman kayong dalawa ang magkakaroon ng pera para magpagawa ng bahay doon. Sinulyapan ni Hana si Gary, na nakayuko sa lahat ng oras na iyon nang walang sinasabi ni isang salita. Siya, tumango at sumagot, kung makakahanap ka ng matatag na trabaho kay Jared, maaari mong kunin ang lumang tirahan. Sa paraang nakikita ko, ang isang matatag na trabaho bilang isang opisyal ng gobyerno ay mas mahusay kaysa sa pagtatrabaho ng random kumpanya. Titingnan din tayo ng iba ng may paggalang kapag narinig nila ito. Kung hindi nawalan ng trabaho si Gary, kami, hindi na kailangang hilingin kay Benedict na maghanap ng trabaho para kay Jared. Ngumisi si Benedict, natuwa sa sagot ni Hana. Nay, ayoko maging opisyal ng gobyerno. Bukod dito, dapat nating makuha ang ating makatarungang bahagi ng pamilya. Lumang tirahan. Sabay protesta ni Jared. Kung tutuusin, alam niya na ang motibo ni Benedict sa pag-angkin sa lumang tirahan bilang kanya ay hindi dahil siya gustong magtayo ng mansion doon. Noong nasa bahay siya ni Glenn, may nakita siyang report na nabanggit. Ang lugar ay sasailalim sa pag-unlad sa lalong madaling panahon. Luma na at sira ang lugar na iyon. Kaya wala na tayong magagawa dito. Hush! Itago mo yang ilong mo. Ito, hayaan mo na lang ang tito mo na makahanap ka ng matatag na trabaho. Para magkaroon ka ng maayos at tahimik na buhay. Hana, nagbabala ng may masamang tingin. Na nagpapahiwatig na hindi dapat makialam si Jared. Nay, malapit nang ma-develop ang lugar kung saan matatagpuan ang lumang tirahan. Magkakahalaga ito ng maraming pera.
Sa hinaharap, sa totoo lang, hindi interesado si Jared sa kakaunting halagang iyon. Ayaw lang niya kay Benedict at kanyang pamilya upang makinabang dito. Ano? Ito ay mabubuo. Sigurado ka ba? Agad na bumalot ang tuwa sa loob ni Hana nang marinig niya ang balitang iyon. Kung totoo yan, gagawin natin. Kumita ng malaki pagkatapos ibenta ang bahay. Siyempre ako, nasa planning stage na ito ngayon. Nakita ko na ang report sa bahay ni Mr. Lo. Totoong sagot ni Jared. Anong pinagsasabi mo, Jared? Ipinapahiwatig mo ba na sinusubukan kong agawin ang lupa mula sa iyo? Ikaw, sabi mo nakita mo yung report sa bahay ni Mr. Lo. Napakalaking sinungaling. Bakit hindi mo sabihin na kumain ka na sa bahay niya noon? Baka sa mukha ni Benedict ang galit habang sinisigawan ang kanyang pamangkin. Kumain ako noon sa bahay ni Mr. Lo. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Nagtawanan ang lahat nang marinig ang sinabi niya. Si Simon, na tahimik sa buong oras, ay napaawang ang mga labi sa puntong iyon. Marami akong nakitang mayabang, mga tao, ngunit ang isang tulad mo na nasa isang ganap na bagong antas ay una. Alam mo ba kung sino ako? Sigurado ka, may lakas ng loob na sabihin yan sa harap ko ha. Ako ay magiging tapat sa iyo. Pupunta rito si Mr. Lo para kumain. Mamaya, sasamahan siya ng tatay ko. Di ba sabi mo kumain ka na sa pwesto ni Mr. Lo? Gagawin ko. Isama ka para bigyan siya ng toast mamaya at tingnan kung kilala niya kung sino ka. Oo naman. Si Jared ay hindi naguguluhan. Jared. Mabilis na hinayla ni Hana ang manggas niya. Nagbibiro tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa lungsod. Mayor, sinusubukan ba niyang maghukay ng sarili niyang libingan? Malungkot din ang mukha ni Gary. Umupo ka na, Jared. Natagpuan niya ang posibilidad na kumain si Jared sa bahay ni Glenn dahil siya ay pagkatapos ng lahat, isang ordinaryong mamamayan. Sa utos ng kanyang ama ay napaupo na lamang si Jared. Noon, lahat ng tao ay nakangiti sa kanya ng mapang-uyam. Hana, puro kalokohan ang sinasabi ni Jared. Paano ko hindi malalaman kung may plano sa pag-unlad? Lugar na iyon. I bet ayaw lang niyang makakuha ng formal na trabaho at mamuhay ng maayos kaya naman sinabi niya iyon. Sa tingin mo, may karapatan bang bumisita sa bahay ni Mr. Lo ang isang ex-convict na tulad niya? Malamig na sumulyap si Benedict. Jared bago siya nagpatuloy. Alam mo ba kung gaano kalaki ang panganib para mahanap ko si Jared ng trabaho bilang isang opisyal ng gobyerno, dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit huwag mabahala, hahanapan ko pa rin siya ng trabaho. At hindi ako kukuha ng ganoong edad. Libre ang paninirahan. Bilang kapalit, bibigyan kita ng 100,000. Iyan ay higit pa sa sapat upang tumagal. Kayong mga lalaki sa loob ng ilang taon. Marahil ay maaari mong kunin ang pera at magrente ng bahay. Kaya hindi na kailangan. Manirahan ka na sa bahay ng iba. Nang marinig ni Hana na nag-aalok si Benedict sa kanila ng 100,000. Agad na nagningning ang kanyang mga mata. Isinasaalang-alang na ang lumang tirahan ay inabandona at matitirahan. Naisip niya na ito ay isang magandang deal kung siya maaaring kumita ng malaking halaga mula dito. Benedict, kung sasabihin mo, wala na akong masasabi pa. Dahil ang lumang tirahan ay naiwang hindi nagagamit. At napabayan, kunin mo kung gusto mo. Hindi napigilan ni Hana ang pananabik habang sinasabi ang mga katagang iyon. Lihim na natuwa si Benedict nang pumayag siya dito. Sa totoo lang, pumayag lang siyang pumunta sa kainan na iyon dahil sa lumang tirahan. Nakatanggap siya. Insider news tungkol sa pag-unlad ng rehiyong iyon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang mga kamay dito. Magagawa niya. Kumita dito. Mom! Nakakunot ang noo ni Jared habang tinatawag si Hana. Tama na yan. Nakapagdesisyon na ako. At hindi ka na dapat makialam. Ibibigay namin ang lumang tirahan sa iyo. Tiyuhin. Kinaway-kaway ni Hana ang kamay sa kanya. Senyales na tumigil na siya sa pagsasalita. Si Gary, na naninigarilyo sa gilid, ay tila hindi sumalungat sa desisyon dahil wala siyang ginawa.
Mga komento, hindi ako sang-ayon dyan. Hindi natin maibibigay sa kanila ang lumang tirahan. Sigaw ni Jared. Pinananatili ang matatag na paninindigan. Hindi niya kailanman tinaasan ang kanyang boses sa kanyang ina. Ngunit tumanggi siyang hayaan si Benedict sa oras na iyon. Sa paligid, Jared, sino ka ba para hindi sumang-ayon? Iyon ang dating tirahan ng pamilyang Chance. Ano ang kailangang gawin nito? Kasama ka, ikaw ay walang iba kundi isang ampon. Malakas na hinampes ni Benedict ang mesa habang nakanguso. Jared, naiwang natigilan si Jared sa kanyang pwesto ng ilang segundo bago nagdilim ang kanyang ekspresyon. At nagbago ang kanyang aura. Grabe, para kamukha ng demonyo. Paghagis ng mga punyal kay Benedict. Mapang-asar niyang sinabi, "Anong ginawa mo? Sabihin. I dare you to repeat yourself." Bahagyang nabigla si Benedict sa kanyang mga titig ngunit mabilis itong lumingon. Naiinis. Sumigaw siya, "Darn it, ikaw ay isang dumb bastard. Hindi ka kabilang sa pamilyang Chance. Bumagsak. Tumahimik ka, Benedict." Binasag ni Gary ang isang baso sa sahig. Namumula sa galit, medyo nanginginig ang katawan niya. Umirap kay Benedict, "Magsabi ka ng isa pang pangungusap. At ako ay..." Nang makita ni Benedict ang biglaang pagbagso ng damdamin ng kanyang kapatid. Agad na itinikom ni Benedict ang kanyang bibig at napaupo. Pababa sa upuan. May dignidad pa pala si Gary bilang kuya. Bagamat laging nakatingin si Benedict down on Gary and his family. Matatakot pa rin siya kapag nawala ang galit ng huli. Sa puntong iyon, napuno ng mamamatay tao na aura ni Jared ang buong silid. Na ikinatakot ng lahat na gumawa ng anumang ingay. Kung hindi lang tiyuhin si Benedict. Matagal na niya itong ipinadala upang makipagkita sa kanyang gumawa. Si Jared. Galit na galit siguro si Benedict kaya hindi siya makapag-isip ng maayos at sinabing kalokohan. "Umupo ka, pababa ngayon." Mabilis na hinayla ni Hannah si Jared pabalik sa kanyang upuan. Sa kabilang banda, bumantong hininga si Gary. Nagsindi ng panibagong sigarilyo. At sunod-sunod na huminga. Isa pa, ilang saglit pa ay dumating na ang mga pagkaing in-order nila kanina at napuno ang buong mesa. Mayroong 2 bote din ng limitadong edisyong Sauvignon Blanc na alak. Nagulat ang dalawang pamilya habang nagpalitan ng tingin. Walang nag-order ng white wine. Bakit? Ihahatid ba nila iyon? Pinahinto ni Javier ang waiter at nagtanong. "Excuse me, mali ba ang inihain mong alak?" "Hindi. Espesyal na kahilingan ito ni Mr. Lewis. He asked to serve to this room." Magalang na sagot ng waiter. Napuno ng pagtataka ang mga tao nang marinig nilang regalo iyon ni Tommy. Kahit na si Benedict ay nagkaroon ng isang medyo desenteng posisyon bilang isang administrador ng opisina sa kanyang pinagtatrabahuan. Hindi ito kahanga-hanga kay Tommy. Kaya, walang paraan na ang huli ay magbibigay sa kanya ng ganoon kamahal at mahalagang alak. Tunay na ginawan tayo ni Simon ng malaking karangalan. Kahit na ang isang tulad ni Mr. Lewis ay magbibigay sa amin ng isang kamangha-manghang bagay. Alak. Biglang tumikim si Stella. Ang kanyang mga salita ay agad na umalis sa karamihan ng tao na ibinaon ang kanilang mga tingin kay Simon. Sa lahat ng naruroon, si Simon ay ang tanging isa na maaaring magkaroon ng mga koneksyon sa Tommy dahil ang kanyang ama ay pagkatapos ng lahat, isang pinuno ng isang ministeryo. "Simon, hindi ako makapaniwala na kilala mo si Mr. Lewis. Ang 2 bote ng alak na ito ay hindi mura. Ito ay isang malaking karangalan para sa iyo na makatanggap ng gayong regalo mula sa kanya." Tulad ng iba, nagulat din si Benedict. Isang awkward na tawa ang pinakawalan ni Simon. Nay, ilang beses ko lang siyang nakasama kanina. Hindi ko naisip na magiging magalang siya na bibigyan niya ako ng 2 bote ng alak kapag nalaman niyang nandito ako. Simon, kakilala mo talaga ang isang tulad ni Mr. Lewis. Nakakaloka ka. Kaya kung kumilos sa gusto ko sa Horrington mula ngayon, sigurado akong walang maglalakas loob na hindi gumalang sa akin. Napuno ng saya si Javier sa pag-iisip kung paanong hindi siya mabubuli ng sinuman.
Since kaibigan ni Tommy ang bayaw niya. May bahid ng inggit sa mukha ni Gary at Hana nang makita ang pamilyang iyon na nag-uusap at nagtatawanan. Malayo. Ang tanging nanatiling walang ekspresyon sa silid ay si Jared. Alam niyang malinaw na ang dalawang bote ng alak ay hindi isang regalo para kay Simon. Ngunit hindi niya ito inilantad. Ang lahat ng bumabaha sa kanyang isipan ay ang mga iyon. Pahayag ni Benedict kanina. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ampon ba talaga ako? Kaagad. Ang insidente kung saan hinawakan ni Draco ang kanyang kamay at sinuri ang kanyang pulso habang sila ay nasa kulungan. Sumagi sa isip niya. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Draco na tiyak na hindi siya anak mula sa isang ordinaryong pamilya dahil sa bloodline na dala niya. Gayunpaman, hindi kailanman pinakinggan ni Jared ang mga salita ni Draco dahil ang kanyang mga magulang ay mga ordinaryong tao lamang. Sa puntong iyon, gulong-gulo ang kanyang isip. Nagsimulang tumubo ang mga binhi ng mga hinala tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa loob-loob niya dahil alam niyang hinding-hindi magsasabi ng ganoon si Benedict nang walang dahilan. Kahit ano, tay, nanay, buhusan ko kayo ng tig-isang baso. Ito ay isang mamahaling alak. Kung hindi dahil kay Simon, wala tayo. Ang pagkakataong subukan itong limited edition na Sauvignon Blanc wine. Habang sinasabi iyon, tinanggal ni Gianna ang takip. Bote at sinimulang ihain sina Stella at Benedict kasama nito. Gianna, buhusan mo ako ng baso para masubukan ko rin. Hindi pa ako nakakatikim niyan. Ngumisi si Javier habang pumipili. Itaas ang kanyang wine glass. Tabi ka, bata ka pa. Paano ka makakainom ng alak? Pinandilatan ni Gianna si Javier bago ito nagpatuloy. Nagbuhos ng isang buong baso para sa sarili ni Simon. Simon, tulungan mo ako dito. Nagsusumamong tingin si Javier sa kanyang bayaw. Humalaklak si Simon. Ibuhos mo ng baso si Javier. Ito ay isang bihirang alak. At iyon lang ang mayroon kami. Walang paraan. Ginawa muli sa hinaharap. Salamat, Simon. Nang marinig iyon, masayang hinablot ni Javier ang bote ng alak at sinimulang ibuhos. Para sa sarili niya, kalaunan ay napuno ng pamilya ni Benedict ang kanilang mga baso ng mahalagang Sauvignon Blanc wine. Ngunit walang sino man. Ibinuhos ito para kay Jared at sa kanyang pamilya. Mabuti naman kina Hana at Jared dahil ang una ay laging umiiwas sa alak habang ang huli. Halatang ginulo ng kanyang mga iniisip. Gayunpaman, tiyak na hindi iyon ang kaso para kay Gary. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at labis na nananabik dito. Ito ay, nakakalungkot na ang alak ay regalo ni Simon. At sa gayon ay itinuring niyang hindi nararapat na hilingin ito kung ang tatanggap. Hindi nag-alok na ibuhos ito para sa kanya. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa mga mukha ni Benedict at ng kanyang pamilya nang makita nila ang ekspresyon ni Gary. Javier, buhusan mo ng alak ang tito mo. Kahit na regalo ito ni G. Louis kay Simon. Kalahati. Si Uncle Gary ang nag-treat sa amin nitong kainan. Dapat nating hayaan siyang matikman din ito. Sabi ni Stella bilang tinaasan niya ng kilay si Javier. Ang kanyang mga salita ay tila may sinasabi. Lahat tama. Kinuha ni Javier ang bote ng alak at tumingin kay Gary. Tito Gary, buhusan kita ng alak. Kung hindi ka na makakainom nito sa pagkakataong ito. Natatakot ako na wala ng isa pang pagkakataon sa iyong buhay. Noong una, ayaw inumin ni Gary ang alak na inihain sa pagsuway. Gayunpaman, ang aroma ng ang alak ay masyadong mapanukso na hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa. In the end, he grabbed his glass and inabot ito kay Javier. Kumikislap ang sulok ng labi ni Javier habang nagbuhos ng ilang patak ng alak sa baso ni Gary. Napakamahal ng alak na ito. Itong ilang patak lang ng alak ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000. Tio Gary, kaya mo, tikman mo lang. Pagkasabi noon ay nagpatuloy si Javier sa pagbaba ng bote ng alak. Nakadikit ang mga mata ni Gary sa alak sa baso. At sa kabila ng nakakalungkot na volume, binuksan niya ang kanyang bibig, ibinuhos, at ninamnam pa ang kaunting lasa na nananatili. Walang dodang ito ang limitadong edisyong Sauvignon Blanc na alak.
Ang galing. Nagtawanan ng lahat nang makita ang reaksyon ni Gary. Umupo. Nakakaawa ka. Namuo ang galit sa loob ni Hana. At dali-dali niya itong hinayla pabalik sa kanya. Upuan. Halos walang sinisisi ang lalaki maliban sa pagkahumaling sa alak. Ito ay sa punto kung saan kailangan niyang uminom ng kahit ilang higop araw-araw. Halika, inom tayo. Itinaas ni Simon ang kanyang baso ng alak at nilinis ang lahat sa isang shot. Hindi nagtagal. Naubos ni Benedict at ng kanyang pamilya ang laman ng 2 bote ng alak. Habang ang pamilya ng masayang nag-uusap ang 5 dahil sa mamahaling alak. Si Jared at ang kanyang pamilya ay tahasan. Hindi pinapansin ng nauna. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang tunog ng ringtone. Kinuha ni Simon ang kanyang telepono upang malaman na ito ay isang text. Mensahe ng kanyang ama. Simon, galing ba yan sa papa mo? Dapat nakarating na si Mr. Lo, di ba? Nagmamadaling tanong ni Benedict. Oo, dumating na sila. Tumango si Simon. Nasa Majestic Hall sila. Hiniling ng tatay ko na pumunta tayo ngayon. Dahil doon ay medyo nanginginig ang mga kamay ni Benedict. Nadama niya ang labis na karangalan na magkaroon ng pagkakataong maupo sa parehong mesa at uminom ng alak kasama ang alkalde ng lungsod. Bilisan na natin. Hindi natin sila mahawakan. Nag-aalalang sabi niya habang pinupulot ang wine glass niya. Gusto ko rin pumunta. Dad, hindi pa ako nalasing ng ganito kalakas. Ganon din. Tumayo din si Javier. Ang kanyang wine glass sa kanyang kamay. Bata ka pa lang. Bakit kasama? Manatili lamang dito. Pinaputukan ni Benedict ng mga punyal ang kanyang anak. Natatakot siyang masaktan ng huli si Glenn sa kanyang walang habas na komento. Kung nangyari nga iyon, ito, magdudulot lamang ng gulo para sa kanila dahil naisip niya na ang iba na naruroon ay kasama rin. Mga maimpluwensyang katayuan. Tay, hayaan mo si Javier na sumama. Makikinabang ito sa kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit na pagkakalantad sa labas ng mundo ngayon. Udyok ni Simon. Sige na, ngunit tandaan. Huwag ibuka ang iyong bibig kapag naroon ka. Binigyan ni Benedict si Javier ng mahigpit. Paalala, pupunta rin ako. At ako rin. Gusto ko ring makilala si Mr. Lo, na sikat na walang kinikilingan. Mabilis na nagpaalam sina Stella at Gianna tungkol sa pagtag. Sure, sabay na tayo. Kinaway-kaway ni Simon ang kanyang kamay habang nagsasalita. Nang si Benedict at ang kanyang pamilya ay papalabas na upang salubungin si Glenn. Biglang huminto si Simon sa kanya. Crack at lumingon kay Jared. Di ba sabi mo kumain ka na sa bahay ni Mr. Lo? Since tayo na, papunta na siya para mag-toast ngayon. Gusto mo rin bang sundan kami? Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Simon. Lumingon si Benedict at ang kanyang pamilya at binato si Jared ng mapanuksong tingin. Sila, naniniwala siyang hindi siya mangangahas na sumunod dahil katumbas iyon ang paglalantad ng sarili niyang kasinungalingan. Tunay ngang walang pagdadalawang isip na umiling si Jared. He then added, siya dapat ang nag-aalok sa akin ng A. Toast na lang. Bahagyang nagulat ang mga tao noong una. Ngunit ang malakas na tawa ay nauwi din pagkatapos nilang makabawi. Kanilang ulirat, na naginip ka pa ba? Sabi mo dapat mag-alok si Mr. Lo ng toast. Bakit hindi ka kumuha ng isang? Magandang tingnan ang iyong sarili sa salamin. Ipapasa ko ang iyong mga salita kay Mr. Lo kapag nakilala ko siya at makita kung ano ang gagawin niya. Gawin sa'yo. Nang matapos ang kanyang mga salita, inakay ni Simon si Benedict at ang iba papalabas ng silid. Paglabas pa lang nila ay huminto si Stella at lumingon. Baka manatili tayo para mag-lunch kasama si Mr. Lo matapos siyang alukan ng toast. Sige at bayaran ang mga bayarin mamaya. Hindi na kailangang maghintay sa aming pagbabalik. Gayun din. Ang 2 walang laman na bote ng alak ay malamang na nagkakahalaga ng ilang daan. Huwag kalimutang dalhin ang mga ito. Bahay. Sapat na para magtagal kayo ng ilang araw. With that, she chuckled at naglakad palayo. Jared, nasisiraan ka na ba? Bakit mo pa sinabi yon? Hindi ba't pinapainit mo lang ang sarili mo? Tubig.
Tumingin si Hannah kay Jared at nag-aalalang nagtanong sa kanya pagkaalis ni Benedict at ng kanyang pamilya. Nay, walang mangyayaring masama. Nakangiting paniniguro ni Jared. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Gary. Magkano ang buong mesa ng pagkain na ito? Anong gagawin natin? Ngayon, Dad, huwag kang mag-alala dyan. I have my ways. Bakit hindi ka muna umuwi kasama si nanay? Mag-iingat ako ng mga bayarin dito. Alam na mag-aalala lamang ang kanyang mga magulang kung mananatili sila roon. Naisip ni Jared na ito ay mas mabuti para sa umalis muna sila, parang plano. Uuwi tayo at maghahanap ng pera. Tandaan na huwag pumasok sa anumang mga salungatan. Kasama ang iba, ang lugar na ito ay pag-aari ni G. Lewis, hindi nakakatawa. Babala ni Gary. Nakuha ko na. Tumango si Jared. Kahit na medyo hindi mapalagay si Hannah. Umalis pa rin siya kasama si Gary sa huli upang maghanap ng mga kapitbahay. At tingnan kung maaari silang magpahiram ng pera. Kailangang malaman ng isang tao na ang kainan at pagmamadali sa Tommy's Restaurant ay nangangahulugan lamang ng panliligaw sa kamatayan. Pagkaalis ng kanyang mga magulang, umupo muli si Jared sa kanyang upuan. Nagsimula ang mga pag-iisip tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Muling tumakbo sa kanyang isipan. Samantala, sumakay si Benedict at ang kanyang pamilya sa elevator at nakarating sa itaas kung saan naroon ang Majestic Hall. Ang kanilang mga kamay na nakahawak pa rin sa kanilang salamin. Namangha si Javier habang nakatutok ang mga mata sa mukhang maluho na mga pribadong kwarto sa palapag na iyon. Mataimtim na tinitigan ang kanyang bayaw. Sinabi niya, Simon, kailan mo kami papakainin sa marangyang kwarto din? Tingnan mo na lang si Jared. Kahit na ang isang tulad niya ay maaaring i-treat kami sa isang pagkain sa isang pangunahing pribado. Kwarto sa ibaba, baka hindi niya mabayaran ang basic private room na iyon. Tingnan natin kung paano siya maglalabas ng pera para dito. Mamaya, kung maglakas loob siyang kumain at sumugod. Tiyak na papatayin siya ni Mr. Lewis. Tinakpe ni Gianna ang bibig niya habang siya natatawa. Tumahimik na kayong dalawa. Alam mo ba kung anong lugar ito? Maraming dignitaryo ang kumakain dito. Malalagay kayo sa matinding gulo kapag naabala ninyo ang alinman sa kanila dahil sa sobrang ingay. Sinaway sila ni Simon, na may malamig na ekspresyon. Dahil sa takot, agad na tumikom ang magkapatid. Mabilis ding sumigaw si Benedict. Simon, ay tama. Mas mabuting bantayan ninyo ang inyong mga sarili at huwag masyadong magsalita. Matuto mula kay Simon. Kasabay nito, sa Majestic Hall, si Glenn at ilang iba pang mga kasamahan. Kabilang ang ama ni Simon. Si Devon Moore, ay nag-uusap sa pamasahe sa tanghalian. Base sa seating arrangement, malamang si Devon ang may kasama. Pinakamababang katayuan, maging ito ay naghahain ng mga inumin o nagbuhos ng alak. Siya ay personal na gumagawa ng trabaho ng isang waiter ng mag-isa. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto. Pumasok si Tommy. Nakahawak ang mga kamay sa isang bote ng alak. Nang makita ng mga tao na si Tommy iyon, nagulat sila. Kung tutuusin, sa kaibuturan nila, alam nila, sa kanyang ginawa para sa ikabubuhay. Bilang isang marangal na tao na patas at makatarungan. Si Glenn ay dating antipatiko sa pakikisalamuha sa isang tao. Parang Tommy, gayunpaman. Personal niyang hiniling na imbitahan si Tommy sa panahong iyon. Ginoo, Lo, salamat sa pagbisita sa maliit kong restaurant na ito. Bilang pasasalamat, ang kainan ngayon, magiging sa akin. Napangiti si Tommy habang tinatanggal ang takip ng alak. Dahil siya ay isang batikang miyembro ng lipunan. Hindi katakataka na alam niya ang paraan ng pakikitungo sa kanyang bisita. Ang hindi niya maisip ay kung bakit bigla siyang tinanong ni Glenn. Tommy, hindi kita hiniling dito na magbayad ng bill. Maupo ka, mag-chat tayo. Sumenya si Glenn. Tommy, walang pag-aalinlangan. Ang huli ay humakbang papunta sa upuan sa tabi ni Glenn at umupo. Iniwan ang lahat, naguguluhan. Walang makakaintindi kung ano ang mali kay Glenn noon. Ginoo, Lo,
Sabihin mo sa akin kung anong mga order mo. Pupunta ako sa serbisyo mo. Magalang na sabi ni Tommy pagkatapos niya. Pinaupo ang sarili. Ang layunin ng aking pagbisita at pag-eniaya sa iyo na sumama sa akin dito ngayon ay hilingin sa iyo na tulungan akong ayusin ang isang pakikipagkita kay Mr. Chance. I'd like to express my gratitude to him in person. Magalang na tugon ni Glenn. Sabay-sabay. Napagtanto ni Tommy kung ano ang nangyayari. Kaya siya nandito dahil sa nangyari kahapon. Narito ka sa isang angkop na sandali. Mr. Lou. Si Mr. Chance ay nagpareserba para sa isang pagkain dito. Ngayon din. Nasa ibaba siya ngayon. Paliwanag ni Tommy. Ganoon ba? Natuwa si Glenn sa sagot nito. Kung gayon kailangan kong bumaba para mag-alok ng toast kay Mr. Chance. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang wine glass at naghanda na lumabas ng kwarto. Sa nakikitang gawin ni Glenn ay agad na napatulala ang lahat ng naroon. Hindi nila maisip kung sino ang maimpluwensyang figurang iyon sa Horrington. Na kahit isang prestihiyosong tulad ni Glenn ay kailangang maging ganoon. Magalang at kahit na personal na hiniling na makipagkita upang mag-alok sa kanya ng isang toast. Sa kabila nito, alam nilang espesyal ang taong iyon. Sa pag-asang maghanap ng mga koneksyon sa kanila. Lahat ng mga ito ay mabilis na kinuha ang kanilang mga salamin at naghanda na sumunod sa likod ni Glenn. Aalis na sana ang mga tao. Biglang bumukas ang pinto ng private room. Susunod, pumasok si Benedict at ang kanyang pamilya. Nang makita ang mga bagong dating. Natigilan si Glenn at nagsalubong ang mga kilay. Sino ka, Ginoo? Lou. Ako si Benedict Chance, isang administrador ng opisina sa Department of Health. Natutunan ko na, dito ka nagtanghalian ngayon. Kaya nandito ako para bigyan ka ng toast. Itinuro ni Benedict ang grupo sa likod niya at idinagdag. Mga kapamilya ko ito. Gagawin nila. Gusto din kitang masilip sa personal. Halatang kinakabahan ang lalaki na maging ang kamay nitong may hawak ng wine glass ay nanginginig. Sa kabilang banda, sina Javier, Stella, at ang iba pa ay may excitement na nakasulat sa kanilang mga mukha habang sila ay napako ang kanilang mga mata kay Glenn. Hindi nasiyahan. Inilipat ni Glenn ang kanyang tingin kay Devin. Ano ang nangyayari? Dahil sinigurado niyang sikreto ang reserbasyon niya sa restaurant na iyon. Naniwala siyang walang tao. Dapat malaman ang tungkol sa kanyang presensya doon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbisita sa restaurant ni Tommy ay makakaapekto lamang sa ang mga opinyon ng publiko sa kanya dahil sa simula, si Tommy ay walang magandang reputasyon. Kaya naman, siya, sa huli ay nag-imbito lamang ng ilang tao nang hindi nagpapalam sa iba. Gayunpaman, ang presensya ni Benedict at ng kanyang pamilya ay nagpatunay lamang na natanggap nila ang balita noon. Siyempre, madali lang malaman ang salarin. Dahil si Benedict ay mula sa Department of Health. Ginagawa siyang subordinate ni Devin. Ang ministro ng kalusugan. Maliwanag na si Devin ang isa. Ay nag-leak ng impormasyon. Nang mapansin ang galit na hitsura ni Glenn. Nagsimulang manginig si Devin sa takot. Tinitigan niya ng masama ang anak niya kanina. Lumingon kay Glenn. Ginoo, Lou. Sinabi ko lang sa anak ko na sa Meadow Restaurant ako at hindi uuwi. Para sa tanghalian ngayon. Hindi ko alam na dadating siya dito at magsasama pa ng mga tao para ay toast ka. Mabilis na sinubukan ni Devin na pakawalan ang sarili sa sitwasyon. Ayaw niya, at hindi rin siya naglakas loob. Managot para sa sino man, kahit na ang kanyang anak. Dahil iyon ay malalagay sa alanganin ang kanyang karera. Ang iyong anak na lalaki. Kumunat ang noo ni Glenn. Huwag mong sabihing anak mo ang lalaking ito dito na tinatawag ang sarili niyang Benedict.